Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, quick live lang tayo ka-coffee dahil nasa labas tayo. Ito ha, kapag narinig to ng mga DDS, siguradong in a way makukonsensya itong mga DDS na to. Kasi lagi nilang binabash yung PBBM, lalo na po yung mga taga Mindanao, yung mga DDS sa taga Mindanao. Yes, naiintindihan natin, marami mga supporters ni Duterte dyan sa Mindanao. Pero kahit na binabash yun ang binabash ang presidente dyan sa Mindanao, binibigyan pa rin po ng priority ng gobyerno na ito ang Mindanao. Patunay dito ka-coffee yung paglalaan ng malaking pondo para po sa mga taga Mindanao. Kung inyong nabalitaan na ito ka-coffee, ito headline to ng Philippine Star, kung inyo na pong nabalitaan yan, na karamihan po sa mga daycare centers, kasi yan ang nagiging plano ngayon magtayo ng mga daycare centers all over the Philippines, kasi yan yung isa sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayan na medyo kulang ka-coffee sa mga childhood education centers. So ang nagiging plano ngayon, magtayo tayo ng mga daycare centers kasi sobrang importante yan dahil yan ang nagiging foundation ng mga estudyante. Syempre bago sila tumuntong sa elementary, dapat medyo matibay-tibay yung kanilang foundation. Dumaan sila sa maayos na early childhood education, halimbawa kindergarten. Actually bago pa nga mag-kindergarten, dapat matibay-tibay na po yung kanilang sitwasyon dyan. So sa kabila niyan ka-coffee, sa kabila ng pangbabash sa kanya, partikular po ng mga taga dyan sa South, sa kabila ng pangbabash sa kanya, hindi pa rin nakakalimutan. In fact, malaking pondo po ang ibinigay para sa pagpapatayo ng mga daycare centers dyan po sa South. Ito, headline ito ka-coffee ng Philippine Star. Kung nabasa nyo na po itong balita na ito, over 300 barangays to receive funding for daycare centers. Yan po yung pagtitiyak dito. Nagkaroon kasi ng agreement itong DBM, Department of Budget and Management, at ganoon po ang Department of Education. Napupondohan na po yung pagpapatayo ng mga daycare centers dyan po sa Mindanao. Particular po yung Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao, sa BARM. Malaki rin po yung pondo, marami pong mga barangay dyan ang matatayuan po ng daycare centers. Sige, basahin natin ka-coffee itong balita na to na medyo masakit-sakit sa tenga ito ng mga hindi sasangayon, kasi sa kabila ng pangbabatikos nila, ganun pa rin, pinibigyan pa rin po sila ng pondo. The Department of Budget and Management and the Department of Education signed a joint circular on Thursday, April 8 po yan, establishing guidelines for local government units to build over 300 daycare centers in undeserved barangays. O sige, real talk tayo ka-coffee. Kung ikaw ang presidente, halimbawa kung ikaw ay mapaghigante, di ba, binash mo siya ng binash, sa tingin mo ba bibigyan ka ng pondo para sa mga proyekto ninyo dyan? Definitely hindi. Kasi ng previous administration, pasensya na kayo, magkukumpara tayo. Sige, nung panahon ni Pulong, sige, hindi ko nga nakaupong presidente. Magkano yung natanggap ni Pulong sa kanyang distrito? Sige, 51 billion, yan yung figure na narinig natin yan. 51 billion pesos natanggap niya yan para sa kanyang mga programa. May mali ba dyan? Definitely hindi. Dahil ang assumption naman dyan, gagamitin naman yung pondo na yan. Paano nagiging mali yan? Unfair sa ibang mga mambabatas, unfair sa ibang distrito na binigyan lang ng 500 million pesos. Yung iba, 1 billion pesos. As compared kay Pulong Duterte na 1 billion pesos yung binigay na pondo. Kasi tatay niya yung nakaupo. Tama ba yan? Definitely hindi. Walang fairness dun. Walang equality dun. Paano yun? Kung hindi ka malakas, hindi ka malapit sa kusina, hindi ka bibigyan ng pondo, doon nagkakaroon ng pagkukulang. Doon nagkakaroon ng mali. Kaya nga, nakukumpara natin ito, itong administrasyon na to, kahit na yung mga taga Mindanao, kahit na binabash pa ng binabash itong gobyerno na to, binibigyan pa rin po kayo ng pondo. Yun ang hindi na-appreciate ng mga DDS. Sana mga DDS, ma-realize ninyo yan. Diba? Sa kabila ng inyong pangbabatikos, hindi namumuliti kayo itong presidente. Binigyan pa rin kayo ng pondo. Priority pa rin po kayo para pondohan kayo. Oh. Sabi sa balitang ito ng Philippine Star, priority funding for Mindanao. Saan ka nakarinig niyan? Diba? Prioridad pa rin na ponduhan itong Mindanao, which is tama lang din, diba? Talking beyond politics, tama lang din, kasi kailangan mong tulungan yung mga nasa laylayan. That's the term. Marami pong mga lugar dyan sa Mindanao na medyo napapabayaan, diba? Around 3,800 barangays, nearly a tenth of all the barangays have yet to build a CDC. Ito yung tinatawag na Early Childhood Care and Development Center. There are 42,011 barangays in the country as of end of 2024 according to sa records ng PSA. Too many children do not have the structured care that they need in their formative years. These challenges have been accumulating for past 30 years and cannot be solved overnight. But that does not mean we should not begin, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. So nang real talk na ang presidente dito, for the longest time napabayaan ang sektor ng edukasyon.
early childhood education napabayaan for 30 years ka-coffee. Kaya may kukumpara mo nung panahon ng tatay niya, ni Marcos Sr., no offense sa mga kabagong henerasyon yung mga dating tao, yung mga tao nang nabuhay ng panahon ng Marcos Sr. at yung mga sumunod pa, mas matatalino kumpara sa ngayong henerasyon. Hindi ko alam ka-coffee, no offense sa mga bagong henerasyon dahil kasama din naman tayo sa bagong henerasyon. We have to accept na mas matatalino yung tao noon. Pasensya na sa mga masasaktan, pero ako may mga nakasama din ako mismo, yung mga boss ko ka-coffee sa pinagtatrabahuan ko. Matatalino talaga yung tao, matatalino yung mga boss ko, ng mga oldies na. Kasi maganda yung sektor ng edukasyon. Hindi na papabayaan yung sektor ng edukasyon. As compared ngayon, siguro may ibang skills, yung bagong henerasyon, may iba silang specialty, may iba silang skill sets, no? Pero base sa standard natin na definisyon ng talino, mas magagaling, mas matatalino yung mga dating tao. Sorry for the wrong term, no, dating tao. I mean yung panahon ng Marcos Sr. Kasi yung sektor ng edukasyon hindi napapabayaan. In fact, sa world ranking, hindi tayo napapabayaan, hindi tayo napag-iiwanan. Ano na nangyayari ngayon? Bagsak tayo, mababa yung ranking natin, mababa yung rating natin kasi for the longest time napabayaan. Tulad ng sinasabi ni PBBM dito, for 30 years napabayaan yan, which is dapat nabigyan ng pansin ngayon. Kasi na-disregard yung sektor na yan The project has identified 328 low-income barangays to receive priority funding for early childhood development initiatives. Mindanao will receive the largest share with 133 barangays, followed by Visayas and with 106 and Luzon with 89. O sa tingin niyo kung mapaghiganti ang presidente dyan, puponduhan ba yan yung 133 na yan? 133 barangays dyan sa Mindanao? Imagine 133. Sa Visayas 106 lang, sa Luzon 89 lang, which is tama lang din ang ginawa ng administrasyon dyan. Kung sino yung mas nangangailangan ng pondo, doon ibigay ang pondo. Diba? And hopefully ma-appreciate ninyo yung ginagawa na yan. Para saan itong mga daycare centers na to? The centers will provide spaces for Filipino children to learn, play, and read. Basic lang yan ka-coffee. Matuto, maglaro. While also serving as resource centers equipped with appropriate learning materials and laboratories for research, data gathering, and innovations in early childhood education. Na for the longest time, yan yung sinasabi natin dyan, napabayaan na. Buti nga ngayon, nabibigyan ng pansin yan. Nabibigyan ng attention yan. Thank you din sa Department of Education. Thank you din sa DBM na binibigyan ito ng priority. But of course, galing yan sa instruction ng ating presidente na kinakailangan natin pagtuunan yung sektor ng edukasyon. Napakaraming magagandang accomplishments, napakaraming magagandang bagay itong ginagawa ng administrasyon na ito. It's just that, ka-coffee, bulag yung mga DDS, hindi nila na-appreciate itong efforts na to na ginagawa ng administrasyon para mapaganda ang bansa, mapaganda ang Pilipinas. Ang masaklap sa mga to, imbis na tumulong kayo, naninira pa kayo. Nanggugulo pa kayo, hindi na nga kayo nakatulong, nanggugulo pa kayo. Itong ginawa ni PBBM na to, suntok to sa mga DDS O sige, bash kayo ng bash. Karamihan ng mga DDS nandiyan dyan sa Mindanao, and we have to accept. Duterte bailiwicks yan, diba? Pero kung paghihigantihan kayo, hindi kayo bibigyan ng budget as compared sa ginawa ni Digong, na dahil pabor sa kanya yung anak niya, syempre baluarte niya, binigyan malaking pondo. Pero hindi ganyan itong administrasyon na to. Mindanao ang mas malaking pondo, in particular sa pagpapatayo ng early childhood education, diba? At yan ang dapat na ginawa, at yan ang ginagawa, diba? Doon tayo sa totoo, huwag tayo sa fake. Hopefully mga DDS ma-appreciate nyo yan. Hopefully magising kayo sa katotohanan, hindi kayo pinaghahigantihan ng presidente. O isa pa, isang patunay dyan ka-coffee, mga OFW dyan sa Qatar, kung paghihigantihan kayo ng presidente, hindi kayo tutulungan. So ano ginawa ng presidente ngayon? Nabura yung kaso, hindi na sila sasampahan ng kaso. Balik na sila sa kanilang trabaho dahil hindi sila pinaghigantihan. In fact, sinasabi nga ni Harry Roque, hindi tutulungan ng gobyerno yan dahil pro Duterte yan. Pero anong ginawa ng gobyerno? Tinulungan pa rin. Nagkamali ng assumption sila Harry Roque na hindi tutulong ang gobyerno kasi hindi naman mapaghiganti itong gobyerno na yan. Diba? Kung ikukumpara natin sa previous administrations, kung hindi mo kaalyado, hindi ka talaga mabibigyan ng tulong, hindi ka mabibigyan ng pondo. Malayong malayo sa administrasyon na ito ngayon. At patunay dito yung malaking allotment para sa early childhood education sa Mindanao. Diba? Hopefully ma-appreciate ninyo yan. Hopefully tumatak yan sa isip ninyo itong ginagawa ng gobyerno na to para hindi kayo puro batikos. I-appreciate natin yung magagandang ginagawa. Ang masaklap kasi, kapag maganda yung ginagawa ng administrasyon, dinidiscredit ninyo. Ayaw ninyo bigyan ng atensyon dahil gusto nyo kayo lang yung magaling.
at masama itong gobyerno, masama itong administrasyon, unfair doon sa mama na nagtatrabaho, unfair doon sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatrabaho, kumikilos ka-coffee para sa ikaunlad ng bansa, di ba? Sana magising kayo sa katotohanan. O siya ka-coffee, sige ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo na yung mga nasa Facebook, please like and follow, baka di pa po kayo naka-like and follow. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang po, please click yung subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you ka-coffee in my next video. Bye bye.